Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber. Naku po, grabe kabibig. Sobrang saludo ako kay Senate President Cheese Escudero kasi kahit man sang-ayon ka or hindi sa desisyon ng Korte Suprema ay talagang susundin ni Cheese Escudero ang desisyon ng Korte Suprema. Kasi siya sang lawyer at naniniwala siya na ang Korte Suprema ang pinakamataas na magbibigay ng desisyon sa kung meron mang kaguluhan, kung meron mang dapat pagdesisyonan hinggil sa konstitusyon o mga kaso. Naku, ito kabibig, nagsalita na si Cheese Escudero at ramdam ko, mababasura ang impeachment trial ni VP Sara. Yeah! Palakpakan naman dyan. Salamat sa Korte Suprema na talagang nakita nila na unconstitutional ang impeachment case ni VP Sara. Oo. Ang laman ng impeachment case ni VP Sara dahil sa 1-year bar rule. Doon lang talaga nagkamali ang mga kongresista kasi feeling nila na kaya natin to. Sige, maghain pa kayo ng impeachment. 1, 2, 3, 4. Tapos yung pang-apat pala ang ginamit nila to impeach VP Sara. Tapos, ito na, ano nangyari sa tatlo? Yun ang tanong ng Korte Suprema. Dahil hindi makasagot, ayaw nilang sumagot kasi powerful sila. Naniniwala sila na tama ang aming desisyon na i-impeach si VP Sara. Naniniwala kasi sa desisyon nyo, pero ang Korte Suprema talaga ang siyang last word to say. Paano na yan? Nagsalita na ang Korte Suprema unconstitutional. Pero itong si MR, Martin Romualdez at ang mga kagrupo niya, ay mag-MR din sila, motion for reconsideration. I don't know kung ano ang laman sa kalang motion for reconsideration, pero ang Senado, sabi ni Senate President Cheese Escudero, pagbubutuhan nila or hindi, sabi dito ni Cheese, ang sabi is, bagamat walang agenda sa caucus o pagpupulong ng mga senador ang usapin ng impeachment trial, nakatitiyak ang senador na posible itong mapag-usapan. Ngunit ipinapaliwanag ni Escudero na ang pagpapasya kung itutuloy o hindi ang paglilitis ay lahat ng senador sa pamagitan ng pagboto. Ito nakabibig ha. Panoorin natin ang statement ni Cheese Escudero. Knowing Cheese is a lawyer, he knows how to deal on this matter. Okay, ito na si Senator Cheese Escudero, pakinggan natin kabibig na ko. Iba. Ramdam ko mababasura talaga itong Senate trial. May mga mga senador na gustong mag-impeachment kasi yung iba gagamitin daw ito for grandstanding. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Tama. At baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Ano ba yan? Tama. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Correct. Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin? In fairness, ang galing ni Cheese. Talagang kung ano yung dapat malaman at kung ano paano mo i-interpret itong konstitusyon natin ay talagang pinaninigan ni Cheese Escudero. Natatawa lang ako sa sinabi ni Cheese na itong taong ito nagsabi na ang Senado walang karapatan. Ang Korte Suprema lang may katanungan. Nagsalita na ang Korte Suprema, sabi niya hindi mali. Sinong taong ito? Comment down below kung sinong taong ito. Parang feeling lang. Tama nga ni Cheese.
Dapat ba na yung sariling interest natin? Tama nga si Albi Benitez, more on self-interest ang nasa Kongreso ngayon. Kaya hindi bumoto si Albi Benitez sa kay Martin Romualdez. Kasi parang nakita niya self-interest, politically inclined ang lahat doon. O, ito, sundin natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas. At ayon sa konstitusyon, Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. Correct. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Correct. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Correct. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Correct. Pangalawa, tapusin ko lang. At pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa. Correct. Dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Personally. Mga kabibig. Oh, kita nyo no, buti pa si Cheese. Alam niya kung paano i-interpret ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi ng netizen, good job. Yes po, Senator, God bless po. Di marunong tumanggap ng desisyon yung mga nagsampa ng impeachment. Hoy mga Congress, mga Crocs, sundin nyo na ang Supreme Court. Palibasa, hindi kayo abogado. Hindi na matanggap ang desisyon. Dapat ituloy impeachment. Mas importante yan kaysa sa mga nabahaan nating mga kababayan para di mabaling atensyon natin sa mga nawawala ng flood control project, sabi ng isang netizen. Supreme Court na yan, mga sir, ma'am. Sa ayaw man natin at hindi, dapat sundin yan ang huling desisyon ng mga batas natin or di magiging banana republic tayo, sabi ni Cheese Escudero. Good job, Cheese. Huwag kayong maniniwala sa mga naghahangad ng kapangyarihan. Tama ka, Senator Cheese. Huwag mong pakinggan ang iba. Winner ka. Kaya pala binoto siyang Senate President kasi may pananindigan si Cheese Escudero. O, tingnan nyo. Bravo, Cheese Escudero. Tama na naging Senate President ka kasi wala kang pinapanigan. Naniniwala ka sa desisyon ng Korte Suprema. Ito pa. Panggigipit lang gusto nila, halatang namumulitika. Di ba si Soto yun ang nagsabi? Si Soto ba nagsabi? With due respect, kung talagang concern ka sa pera ng bayan, ito maganda yung gawin. Magpasa kayo ng batas, bitay sa mga mahuhuling guilty, mangungurakot sa pera ng bayan from top to bottom sa lahat ng government official at government employee. At ang hindi sumang-ayon sa batas na yan,
kasangkot siya sa mga kamutan ng pera ng bayan. Ito pa, ang dami mga komento mga kabibiga na they applauded and appreciate Cheese Escudero na malawak ang kanyang paningin at talagang nire-respeto niya ang desisyon ng Korte Suprema. Maliwanag pa sa sikat ng araw, basura ang impeachment ni VP Sara. I salute you, Senator, kaya pala naging Senate President ka. Ito dapat ang Senate President at siya talaga ang dapat maging Senate President. Si Soto dapat kasungan niya ng SC, hindi niya sinusunod ang batas, ibang utos ang gusto niya, niyang sundin, utos ng kanyang amo. Kaya talaga, sino mga amo ni Soto? Wala naman, kaya talaga kung ano nasabi niyo. Ang galing mo, Senator Cheese, deserve mong mamuno sa Senado at hindi yun ngayon pa lang mag-aaral ng batas tulad ni Whitehair. Sinong Whitehair? Ay nako, kahit grade 1, masinag pa sa sikat ng araw kung ano ang ibig sabihin ng Korte Suprema. Yan mga kabibiga, yan interpretation at stand ni Senator Cheese Escudero hinggil sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Nawindang ka, huwag kang mawindang. Kasi yun talaga. At let's face the reality at dapat na nating i-accept sa puso at isip natin na null and void ang impeachment case ni VP Sara. Una pa lang, first pa lang apply, due process, wala, talagang, tawag dito, inabuso na. So yun nakabibig, yung mga ibang tao nagsabi na dyan niya, anong due process, nabigyan talaga ng due process, hindi, sabi na ng Korte Suprema, kayo talaga, kung gusto nyo, kayo na lang mag-part of 13 justices. Kayo na lang, sama ni Gadon, ang init-init ng ulo ni Gadon, kung ano-ano mga sinasabi ni Gadon na may due process, o ganun. No, Gadon, mag-apply ka na lang bilang Korte Suprema, paano ka mag-apply kung disbarred ka? Yun lang, kabibig, ang ating Ladies Lebek-Lebek for the day. Palakpakan mga kabibig. Nakikita na natin ang kunting liwanag na, hindi kunting liwanag mga kabibig, as in super, nakikita na natin na mababasura itong impeachment case ni VP Sara. Wala talaga. Wala mga kapibig, pakapigil kay VP Sara sa 2028. Nako, ano pang gagawin nyo? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.